Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Pastor Kibuloy, pinangaralan ba naman si Kuting ng Norte at ang asawa niyang si Liza Smugs patungkol sa pagiging mapagkumbaba at mapagpasalamat dahil umano hindi marunong tumanaw ng utang na loob itong mga sakit sa Malacanang Palas. Nograles at Hontivirus, nililigawan ni Kibuloy at tila ba gusto niyang makarelasyon ng mga to. Ayos na sana Kibuloy, kaso sumemplang ka na naman. Wala na talagang pwedeng pagkatiwalaan sa bansang ito, lalo na kapag opisyalis ng gobyerno. Para nga sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Ang isyuang ito ay naging usap-usapin din sa mundo ng social media. Merong isang netizen na nagsabi, yan lang ang nakakalungkot, matunay na nangyayari ngayon sa Pinas. SMNI lang ang tumutulong kay BBM tapos ngayon ito pa ang ginagawa ni BBM. At sabi din naman ng isang netizen, I agree with Pastor Q. SMNI helped BBM's candidacy for president, praying for Pastor Q's safety and may he get the justice he so needs, praying for SMNI's freedom from this government's curtailing freedom of speech. At sabi din naman ng isang netizen, tama, sir, ngayong February, biro mo, 6 na katao nanalo ng 642. Hindi na ako tumataya. Sayang lang pera, tas silang yumayaman. Hanggang ngayon, wala pa sagot taga saan na nanalo kagabi. Mamaya na to kay Tatay Diggs, no? Punta muna po tayo dito sa nangyayari sa PCS. So, panawagan para dito kay Senator Kiko Pimentel at dito kay Raffy Tulfo. Tatlong beses na pong merong nanalo dito sa draw na 642 Lotto sa loob lamang po nitong buwan na to. Ano na po bang nangyayari dito sa PCSO? Nagbibigay po sila ng peking pag-asa sa ating mga kababayan na posible silang maging milyonaryo. Si Lone Betor at itong si Solo Betor lang ang nananalo dyan sa mga Lotto draw na to. Tapos meron pang napabalita na itong si Mer Robles, ang general manager ng PCSO, black ops daw po sila di umano nitong si Liza Smugs. Yan po ang nakakatakot dito. Baka malay natin, no? Totoo yung mga aligasyon, yung mga lumabas sa investigasyon sa Senado na yung ibang mga nananalo dyan sa loto na yan, malapit dito kay Mel Robles. Yan daw pong si RJ Nieto, Thinking Pinoy, at itong si Mer Robles, di umano, ayon dito kay Ma'am Sas Rugando Sasot, sila daw po ang black ops nitong si Lisa Araneta Marcos. At meron pa pong napabalita mga kababayan na di umano, binayaran daw ng 1 bilyon yung isang personalidad at yung isa naman 400 million para itikom nila ang kanilang mga bibig at manahimik sila dito sa issue ng PCSO. Totoo po ba to? Kaya ang tanong natin dito kay Senator Coco Pimentel at Idol Rapi Tulfo in action, ano na po bang nangyayari dito sa PCSO? Napakasapangit po kasing isipin na nagbibigay po sila ng peking pag-asa sa ating mga kababayan, hinihimok po silang tumaya dito sa PCSO na to, sa mga loto na to, ang nananalo lang naman po pala, itong si Lone Betor. Diba? Ngayon, natigil po yung investigasyon. Wala na po tayong balita kung ano nang nangyari doon sa mga aligasyon kaugnay dito sa mga kalokohan dyan sa PCSO. Yung meron pang root access. Yung root access pala, may access doon si Mer Robles. No? Meron po siyang access doon na pagka nagkataon, konting pindot-pindot lang sa computer, pwede nang manalo ulit itong si Lone Betor. At ito po mga kababayan, ito po yung usapin ngayon dyan sa House of Representatives. Ang sabi po dito sa report ng politiko, a total of 75 member of the House of Representatives with 53 representing the legislative district in Mindanao have signed a manifesto rejecting the proposal of former President Rodrigo
Duterte of separate Mindanao from the Philippines. Natural, yun ang magiging stand ng mga congressman na yan. Baka gusto nilang mangyari sa kanila, yung nangyari dito kay Congressman Pulong, matanggal ng budget yung kanilang distrito. Siyempre kung ano ang tayo ng kanilang puon diyan sa House of Representatives, yun dapat ang maging stand nila, ang tayo nila sa iba't ibang mga issue, lalong-lalo na pagdating sa mga Duterte na 'to, kailangan po nilang i-reject yung mga ideya na yan dahil matatanggalan sila ng pondo sa kani-kanilang mga distrito. Iintindihan naman natin sila 'no, siyempre ang priority ng mga yan yung pondo sa kani-kanilang mga distrito. Imagine, ah, yang mga ano na yan, anong tawag dito, mga congressman na yan noong nandiyan si Tatay Diggs, kung makakasipsip yung mga yan, napakatindi po mga kababayan. Ay, doon naniniwala tayo hindi talaga magiging popular ang ano na yan, separate yung Mindanao. Ideya lang naman yan. Hindi naman iniikimok ni Pangulong Duterte na i-separate ang Mindanao, na tanggalin na ang Mindanao sa buong Pilipinas. Ideya lang ang kanyang ibinabahagi sa ating mga mahilig sa ganyan itong si Tatay Digong, no? Meron siyang bibitawang ideya, tapos titignan niya kung paano tatanggapin ng mga tao. Pagka hindi tinanggap ng tao yan, kahit gustong-gusto pa niya, hindi niya ipupush yan. Hindi niya ipupush yan. Naniniwala po tayo doon. Ilang beses na po nating nakita yung ganyang klaseng style ng kanyang mga pronouncement noong presidente siya. Kumbaga tinitimbang niya ang kung paano tatanggapin ng taong bayan yung kanyang mga ideya. Ano po yan, hindi naman po ano yan, kumbaga ideya lang ni Tatay Diggs yan. Dito sa bahagi ng video natin na to, pakinggan po natin at mag-react po tayo dito sa mga bibitawan nitong si Risa Hontiveros. Huwag po kayong magagalit, mag-unos dili po kayo. Alam po natin na walang hiya talaga yung senador na yan. Pero hayaan lang po natin, trip po niya yan. Pakinggan po natin ang mga litanya nitong si Hontiveros. Wait lang po ha. Galing pong Manila Bully din yan para siguradong walang Huwag daya. pong pa-victim. Ayun. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, Okay. kasama ang proseso ng Senate investigation. Hmm. Huwag niyo pong dalhin sa lengguwahe ng patayan, kahit Hmm. yan ang nakasanayan niyo. Our next hearing is on March 5, and if Okay. Mr. Quiboloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Yun, napakatapang. Ang unang punto po nitong si Risa Hontiveros, wag daw pong pabiktim. Magpasa ilalim daw po itong si Pastor Kibuloy sa anong tawag dito? Due process. Kaso ang problema dito, ang nangyayari diyan sa Senado, kadalasan hindi naman lahat ng hearing diyan trial by publicity. Aminin niyo man at sa hindi. Ang tanong, ang bibigat ng mga aligasyon, bakit hindi niyo sinampahan ng kaso sa korte? Oh, kung talagang tatayo yung mga testigo niyo, baka pagka examine nito si Attorney Ferdy Topacion, maigi sa mga pantalon at salawal ng mga ano na yan, mga witness niyo na yan, di ba? Kaya hindi niyo dinadala sa korte kasi hindi tatayo yung mga testimonya ng mga yan. Kaya niyo dinadala sa hearing sa Senado para yung rules niyo ang masunod, yung gusto niyo ang masunod kasi mga senador kayo. Tama o mali? Yun ang bottom line doon. Kasi kung mabigat yung mga aligasyon, mabigat ang mga ebidensya, dalhin nyo sa korte. Kaso ang problema, hindi nyo kayang gawin yun dahil pagka kinross-examine nitong si Attorney Ferdy Topacio o di naman kaya nitong si Attorney Harry Roque, baka mahulog sa mga kinauupuan nila yung mga resource person na yan. Baka tayo nga lang mag-cross-examine sa mga yan kahit hindi tayo abogado. Sabi niya, yabong naman ni PH. Hindi nga mga kababayan. Bakit mo sasabihin na nakita daw niyang dala-dala yung mga bag na naglalaman ng mga armas? Nakita mo yung bag? Armas na kaagad? Ano ba? Baka lechon nga dala nun eh. Baka pina-take out nitong si Kibuloy. Iuwi nyo na tong lechon. Wala nang kakain yun dito. Uwi nyo na. Siyempre mayaman nga, di ba? Ganun lang yun. Pero mag-a-assume ka kaagad ng mga armas yun. Para ka namang ewan. Di ba? Kaya dinala yan nitong si Hontiveros diyan sa Senado, yung investigasyon na yan. Dahil sigurado, hindi tatayo sa korte yung mga ilinabas mo na mga witness na yan, yung mga resource person na yan. Yun po ang sigurado natin dito. Hindi tatayo sa korte yan. Kaya hanggang Senado lang yan kasi pagka pinagsalita ni Hontiveros, nakatutok yung lente ng mga mainstream media, nandyan yung mga reporter, mabilis gawan ng scoop at talagang masisira ang kredibilidad nitong si Kibuloy. Yun naman talaga ang target nila dyan.
Yun po ang target nila diyan. At yung target pa nitong si Hontiveros, talagang ma-contempt. 'Pag na-contempt itong si ano, si Pastor Apollo Kibuloy, ipapahanap 'yan at ikukulong diyan sa Senado. Ngayon pagka humarap na siya, dapat ano naman, siguro dapat kausapin nitong si anong tawag dito? Senator Bato de la Rosa, ano niya naman, taga Davao. Kausapin niya na yung seguridad nitong si Pastor Kibuloy, talagang sisiguraduhin niya. Kaso ang gusto nitong si Riza, ang strategy niyan, pagka-contempt, pag-aaralan, ganito yung strategy ginawa nila kay Senyor Aguila. Di ba, kinontempt. Pagka-contempt, ipapile yung mga kaso, talagang tatrabahuhin yung mga yan. Pagka mayroon na mga probable cause at saka talagang naisampara yung kaso, didiretso na sa NBI. Yan si Pastor Kibuloy. Ganun po ang target niya. Ganun po ang game plan nitong nitong investigasyon nitong si Risa Hontiveros. Sigurado po tayo diyan. Ano po tayo diyan? 30% sure tayo diyan. Ayun na po mga kababayan. No, ano po masasabi nyo doon sa mga litanya nitong si Hontiveros kaugnay nga dito sa ano na to? Labas ng official statement nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Pakinggan po natin itong si Pastor Apollo Kibuloy. Nakikita namin na ang pamamahalang ito ay hindi na po matuwid. Naku po. Biro ninyo, ginikipit kaming ganito, wala namang kaming ginagawa sa bansang ito. Sinabi ko na muli, hindi kami nagdidil ng drugs, hindi kami violenting tao, hindi kami terorista, mangangaral kami ng mga salita ng Diyos. In fact, dito sa aming compound sa Tamayong, kami ang nakapagbigay ng peace sa mga kababayan nating sinisila ng CPP and PNDF, tinatakot at pinapatay. Ngayon, wala na sila, may peace na kami. Ito namang gobyerno natin, ito ang ginagawa nila sa amin. Biro ninyo mga compound na religious ng Kingdom of Jesus Christ, ginaganito nila. Pero yung pagnanakaw nila sa gobyerno, wala silang sabi. Tiklop bibig. Hindi sinesearch ang mga bahay na pinagbibili nila. Naggamit ang pera ng gobyerno. Anong klase kayo? Sige, gawin ninyo ang gusto ninyong gawin sa amin. Pero kami tatayo sa aming constitutional rights. Whatever happens. Tatayo ako sa kalayaan ko sa bansang ito na pinakamatyan ng aking mga national heroes. Yan mga kababayan, bantayan po natin. Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Kasi rendition na ang kanila, hindi na po extradition. Kaya wala na akong kalayaan at wala na po akong depensa sa sarili ko, kundi ang Panginoong Diyos lamang. Kung paano itinago ng Diyos si Elijah sa evil woman na si Jezebel, nang nagpakain sa kanya ay mga ibon na lang. Ganon din ang gagawin ng Diyos sa akin. Hindi ako ibibigay. Pero in fairness dito sa SMNI, talagang ang nation building yung tinatarget nila. Tinutulungan nilang pamahalaan para mapuksa itong local armed insurgency natin. Doon sa parte na yun, talagang kudos, talagang sinasaluduhan natin yung SMNI. Sa kamay ng masasama, pag ganito ang pamamahala, it's an evil and righteous administration. I am telling you that. Bantayan natin to mga kababayan ko. 73 years na po ako. Magse-74 years na ako dito. Lahat ng administrasyon na daanan ko na. Lahat ng mga naging pangulo, mula kay Diosdado Macapagal, mula po sa maliit pa ako kay Magsaysay, kay Carlos P. Garcia, kay Diosdado Macapagal, kay Marcos Sr., kay Cory Aquino, pagkatapos kay Ramos, pagkatapos kay Gloria Macapagal, pagkatapos kay Erap, pagkatapos kay Ramos, pagkatapos si Aquino, Noynoy, pagkatapos ang ating Pangulong Duterte. Wala po kaming nadaanan ganito na ginigipit kami sa aming sariling bansa ng mga dayuhan na kasabwat ang ating pamahalaan na aking sinuportahan pa naman noong nakaraang eleksyon. Tandaan mo, President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, pati ikaw Martin Romualdez,
Hindi kayo dyan ngayon kung hindi kayo tinulungan ng SMNI at ng buong sangkatauhang Pilipinas. Yun na nga nakakatawa dito, kung sino pa yung tumulong dito kay Marcos Jr. Dito nyo po makikita yung karakter ng ating administrasyon na to, itong si Marcos Jr. Wala po talagang utang na loob doon sa tao, doon sa estasyon na tumulong sa kanila noong panahon na gusto po silang babuyin ng mainstream media. Yung mga gustong bumaboy sa kanila nung panahon na yon, yung basta kilala nyo po yan, yung mainstream media na yan. Yung mga malalaking network, gusto pong babuyin, gusto pong paratingin doon sa mga debate para ihiya itong si Marcos Jr. Hindi po nagpupunta si Marcos Jr. Ngayon, yung tumulong sa kanila, pinapasara. Lahat ng gustong bumaboy kay Marcos Jr. nung panahon ng kampanya, sila naman pong pinabusog. Ironic talaga. Naniwala sila sa amin sapagkat ang SMNI lamang ang may credibility noong panahong yun hanggang ngayon. Ngayon, anong ginawa ninyo? Pinaggagawan ninyo kami ng kasalanan, inilagay ninyo kami sa kahihiyan, pagkatapos ibinilanggupan ninyo ang dalawa naming mamamahayag, pagkatapos inaapi ninyo kami ng ganito-ganito lang, ang aming pong tolerance, it has come to the rim. Our tolerance has been to the roofs already. Alam ninyo, hindi na po biro itong nangyayari sa bansang ito. Kung pababayaan po natin ang ganitong mangyayari ng mga dayuhang tulad ng Amerikano, CIA, FBI, State Department, US Embassy, gigipitin tayo with the connivance of our own President and First Lady and other members of the Congress. Kung pababayaan natin ito, nangyayari sa isang Pilipinong tulad ko na gumagawa ng kabutihan, trying our very best para makatulong kami, humanitarian, Children's Joy Foundation, dinemonize kami, kinriminalize kami. Biro nyo, ginagawa niyo dangerous criminal organization, ang Kingdom of Jesus Christ. Buong sanlibutan, ang akin pong 38 years na munga ng mga 6 hanggang 7 milyong kaluluwa na niwala sa katwiran at nagbago ang buhay. Ngayon, ginaganito niyo ako ng dahil sa inyong politika na ang aking itinataas naman ay mga leader na tama tulad ni Duterte. Kasalanan ko ba yun na maniwala ako sa isang leader na matuwid at akin siyang itaas? Pagkatapos ganito kayo kadesperado para ako'y patayin at ang lahat ng aking mga senior leaders papatayin din, hanggang yung mga leaders na pwede pang pagkatiwalaan papatayin ninyo. And then you take over all of our properties and compound. Pagkatapos lilinlangin ninyo ang mga tao. Pagkatapos magtatayo kayo ng sariling korporasyon. I-incorporate ninyo doon ang lahat ng properties na pinaghirapan. Ayan na nga ba sinasabi natin, mga kababayan? Baka gusto lang kunin yung property nitong si Pastor Blood, Kibuloy, sweat, and tears ng aking mga members all over the world. Tapos biglang-bigla ililipat niyo doon sa inyong bagong korporasyon at pagkatapos itataas ninyo ang kamay ng isang tao tulad ni Bandari at sasabihin niyo, ito ang leader ninyo ngayon. Ano ang Kingdom of Jesus Christ? Political government? Hindi po ganon. Mangyari ng mangyayari. Hindi po papayagan ng Panginoon Diyos ang mga bagay na itong nangyayari sa ating bansa sa mga sandaling ito. Kung ako, mabuting tao, kung ako nangangaral ng katuwiran, kung ako tumutulong ng kusang loob at hindi nagpapautang loob kanino man, ginaganito ako, sino pa kaya kayo, mga kababayan ko? Bumukas na po ang mata natin, magkaisa na tayo, at alisin ang evil administration na ito na siyang ginagamit ng masamang espiritu upang ang kadiliman ay bumalot sa buong bansang Pilipinas. Alam ko, mahal ninyo ang Pilipinas, mga Pilipino. Naghihintay lang tayo ng tamang pagkakataon. Meron pa bang ibang pagkakataon? Tingnan niyo nangyayari sa Kongreso. Tingnan ninyong korupsyon. Tingnan ninyong droga. Mismong ating presidente, mismong kanyang pamilya,
inakusahang druggists, inakusahang mga drug addicts. Wala tayong ginagawa. Mismong Pangulong Duterte na nagsabi niyan. Mismong naririnig natin araw-araw, durugista siya. Pagkatapos, kami pa ngayon ang inaapi-api sa aming paglilingkod. Pagkatapos sila ay mga kriminal na nakaupo dahil may kapangyarihan. Kami ngayon ang liligwakin nila. Hindi ba yan karumal-dumal sa harap ng ating Panginoon Diyos? Hindi ba yan ay isang pamamahalang hindi tama? Si Nebukadnezar, pinakain ng damot, ginawa siyang hayop. Ang kanyang anak si Belshazzar, nakakita ng handwriting on the wall. Pagkatapos, inalis ang kaharian sa kanya at ibinigay kung sino ang magiging matuwid na haharap sa Panginoon Diyos. Anong tingin ninyo sa akin bilang pastor? Dinemonize. Ang reputasyon ko pinagsisira. Ngayon, hindi na ako buhay. Saka ginawa po yun sa dyan sa Senado, dyan sa House of Representatives. Ganun po ang bira. Mantakan nyo, dalawang separadong investigasyon na kinakandak na meron sa Senado, meron sa House. Sa Senado, binabanatan, iniimbestigahan yung prangkisa ng SMNI. Sa House, iniimbestigahan yung prangkisa ng SMNI. Sa Senado naman, binabanatan yung itong si Kibuloy. Talaga pong tinatarget. Kasi yung dalawang bagay na yan, yan po yung talagang nakakatulong sa mga Duterte sa mga susunod na eleksyon. Na po yan? Talagang tatrabahuhin po talaga SMNI. Kasi nakita rin itong si Marcos Jr. nung panahon ng eleksyon, napakalakas po ng SMNI sa taong bayan. Yun ang totoo doon. Napakalakas po sa social media ng SMNI. Kaya kung sakaling gamitin ito nitong si VP Sara sa papalapit sa kung ano pa mang posisyon at tatakbuhin niya, nakakatakot po. Kaya kailangan talagang ligwakin. Yun po nakikita natin. Kailangan po nilang ligwakin. I am a living dead. Kung walang Panginoon Diyos sa akin, pinatay na ako sapagkat lahat ng gadgets nasa sa kanila. Naku po. Lahat ng gadgets ng Amerikanong yan nasa sa kanila. CIA, FBI, at sino pa ang kanilang mga galamay dito na pinagbibili na nila. Ako, hindi ako drug lord. Ni minsan hindi ako nakatikim ng droga. Mulang-mula pa, inialay na ako ng aking ama na maging isang ministro ng banal na kasulatan. Hanggang ako'y lumaki, hanggang ako'y naging 74 years old, hindi ko po na-enjoy ang aking kabataan sapagkat hindi ako nagliwaliw. Ako po'y nangaral. 50 years na akong nangangaral. 38 years in the kingdom ministry. Ni isang sigarilyo hindi tumama sa bibig ko. Ni maliit na bisyo hindi ko pinasok. Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon inaakusahan ako ng napakaraming babae. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako'y maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Yan ang tinatawag kong Potiphar's wife syndrome. Hindi po ko nagsasalita ng ganito kasi mapahiya ang mga babaeng yan. Nag-aagawan sila. Mahirap man sabihin. Pinag-aagawan nila ako. Dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo pag nangyari ito. Sabi ko hindi mangyayari yan kasi dedicated ako eh. Napahiya, ngayon binayaran at ngayon binabaligtad ang lahat ng istorya. Mahirap pong sabihin ko ito kasi masisira ang kanilang pagkababae. Napilitan lamang ako sapagkat ang buhay ko po'y nanganganib. Anytime pwede na akong kidnapin kung nakita ang aking lair, ang aking hideout. Anytime pwede na akong ligwakin. Ang aking mga BOA leaders, hindi na po natutulog sa compound. Kaya nga mga kababayan, kaya nga tayo naniniwala dito, demolition job po to. Talagang winawasak po nila yung mga posibleng mga instrumento na gamitin itong mga Duterte para manalo sila kung anumang posisyon ang gagamitin nila. At napakalaking bagay po ng SMNI dyan. Kasi ang SMNI, hindi po nila yung mga programa nila talagang natatamaan nitong si Romualdez. Ngayon, kung natatamaan si Romualdez, natural sa susunod na eleksyon, hindi maaasahan ni Romualdez itong SMNI.
Kaya sa tingin po natin, isa po yun sa mga naging dahilan itong istasyon ng SMNI, kaya liligwakin niya na talagang winawasak itong si Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinyon? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag niyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!